continuing our vlogs in human resource. So, ang topic natin ngayon is service credit. So, ito ro yung number of years na nagko-contribute ka ng service sa isang company. So, lalo na sa government, no? Meron silang service credits. Lalo na dito sa mga teachers na magsiserve sa election, sa barangay and SK elections this October, may kakaroon sila ng 5 days service credit dahil sila ay nag-silbi sa election. Siguro meron silang 5 days para magpahinga. Okay? Pero usually ito ay ginagamit sa pag-compute ng monthly benefits at saka sa retirement. So, hindi pa natin alam tong service credit na to, pero maghahanap tayo ng formula na itong service credit. But i-define lang natin kung ano yung service credit. So, doon sa masisipag na empleyado, siguro sila yung nakaka-take ng full advantage nitong service credit na tinatawag. So, importanteng malaman natin yan. Tsaka kayo, kasi yan yung mga basic knowledges, mga bagay na kailangan yung malaman. If your company, kasi sa government meron yan. So, kung kayo ay nasa private sector, binibigyan ba kayo ng service credit ng inyong mga HR? Kahit naman hindi directly, yung malaman, kasi baka confidential, yung mga HR matters na yan is minsan confidential. So, kailangan by clue, alam nyo na kung bakit may tumaasan yung mga nagkaroon kayo ng additional benefit o tumaas yung sweldo nyo or meron kayong yung service credit is pwede ka magkaroon ng mas hahaba yung leave credits mo o mas hahaba yung araw mong pwede ka mag-leave dahil mas mahaba yung panahon na tinatrabaho mo. So, dun papasok yun. So, yun lang po.